Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na din kalimutan mag-subscribe. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-SB. Matagal na akong subscriber dito at talagang napapahanga ako sa mga pinagdadaanan ng mga sender. Nais ko ring ibahagi ang karanasan ko noong dating Pasko. Pero hindi ito klase ng masayang pagdiriwang, kundi kababalaghan. Itago niyo na lang ang pagkakakilanlan ko bilang Samuel. Ipinanganak po ako sa Leyte. Pero nang masawi ang nanay ko dahil sa bagyo noong 1991, lumipat kami ni tatay sa Bulacan. Binuhay ako ni tatay mag-isa magmula noon. Nagsimula siyang mag-angkat ng mga paputok at binebenta niya ang mga ito tuwing magpapasko at bagong taon. Sa ibang buwan naman na hindi pa ito patok sa madla, nagkakarpintero siya. May matagal na akong naging kabarkada, Sir Lancelot. Si Mike. Simula noong musmos pa lang kami, talagang sa araw-araw ay lagi ko siyang kasama. Tuwing Disyembre, sa pagtatayo namin ng tindahan sa labas ng bahay, palagi silang nabili ni Aling Lotlot ng lusis. 15 anyos po ako nito. Taong 2007. Araw na naman ng Disyembre. Naging abala na naman kami ni tatay sa pagtitinda ng mga paputok, Sir Lancelot. Halos sa araw-araw napapabili sina Aling Lotlot at Mike ng mga lusis namin. Talagang mahilig kasi silang dalawa noon. Isang gabi, ipinaalam ako ni Mike kay tatay para magsaya doon sa palagi naming tinatambayan. Bumili si Aling Lotlot ng napakaraming lusis at iba't ibang klase ng paputok. Aniya, magtitinda raw siya sa tapat ng kanyang bahay sa mga bata. Hindi naman tumanggi si tatay. Tinulungan ko sila, Sir Lancelot, sa pagdala ng mga ito sa kanilang bahay bago dumiretso sa tinatambayan namin ni Mike. Doon kami nagsaya habang nagpapaputok ng pikulo. Napansin ko ang kanyang pananahimik ng ilang sandali, tas bigla naman siyang ngumisi. Pagkuway nagsalita at sinabi niyang sana ganito na lang lagi ang buhay namin. Walang kung anong pinoproblema. Nais niya raw na lagi kaming magkasama, nang sa ganoon, kahit papaano, may madadamayan daw siya. Nangunot ang noo ko sa kanyang sinabi, Sir Lancelot. Nagtataka akong napatanong sa kanya kung ano ang problema. Tumawa siya na malakas, pero yung may bahid ng lungkot. Pagkuway sinabi niyang hayaan na lang namin ang gabing lumipas. Sa totoo lang nawirduhan ako sa kanyang pananalita sa gabing yon. Yun bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya naman masabi sa akin? Malungkot ang kanyang tono. Pinalagpas ko na lang yun dahil naging makulit naman siya pagkatapos ng ilang minuto. Inubos namin ang biniling mga paputok bago umuwi ng bahay. Kinabukasan pagkagising ko, nagulat ako na makita si tatay sa gilid ng higaan ko. Tulala. Tay, bakit ho? Akala ko ba may lakad kayo? Hinihintay niyo po ba ako? Hindi anak. Bakit ho ganyan ang itsura niyo? May problema ho ba? Patay na ang kaibigan mo, anak. Tay naman, wag naman ho kayo magbiro ng ganyan. Totoo ang sinasabi ko, anak. Nasunog ang kanilang bahay dahil sa mga paputok na binili ni Lotot sa atin kagabi. Nadampian kasi yun ng apoy na nagmula raw sa loob. Hindi na rin nakalabas sa mag-ina dahil kaagad na kumalat ang apoy. Nalusaw ang mundo ko sa narinig, Sir Lancelot. Walang ano-anong tumakbo ako sa bahay ni na Mike na medyo may kalayuan sa amin. Mas lalo pang gumuho ang mundo ko na makita ang dalawang bangkay na tinakluban ng puting tela. Tumulo ang luha ko, Sir Lancelot. Nagpumilit ako makalapit pero pinipigilan ako ng mga pulis at ng kano. Kilalang tagahula sa aming lugar. Mike, gago ka Mike. Ano ba? Bumangon ka dyan Mike.
Gago ka naman, pre. Huwag ka naman magdrama ng ganito. Hindi nakakatuwa. Ano ba, Mike? Toko ka naman, tol. Hayaan mo na, Samuel. Wala na tayong magagawa. Naiwan na tayo nila. Tama na. Hindi totoo yan, Mang Kano. May usapan pa kami. Mike! Kahit anong pagpupumiglas ko, hindi ako hinayaan ni Mang Kano at isa pang pulis na makalapit sa bangkay. Pinakalma ako ni Mang Kano, Sir Lancelot. Pumwesto na muna kami sa gilid at doon ako nag-iiyak. Nang kumalma ako, bumalik ako sa mga tao. Natigilan ako na makita si Mike sa isang banda. Nakasuot ng puting damit na siyang suot niya noong huling gabing pagkikita namin. Kita ko ang mukha niyang malungkot. At sa isa pang banda naman, nakita ko si Aling Lotlot, nakatingin din sa akin. Nanindig ang mga balahibo ko nang makita ko sila. Hindi ako nakagalaw at hindi nakapagsalita. Bumalik lang ako sa sarili nang biglang lumitaw sa paningin ko si tatay. Niyaya niya na akong umuwi. Hindi ako nagsalita at tinayaan ko na lang siyang hawakan ang kamay ko at naglakad kami pauwi. Buong araw, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa sarili ko. Hindi rin nawala sa isip ko ang kanilang muka kanina sa kalagitnaan nagkukumpulang mga tao. Bandang hapon, hindi ako pumunta sa lamay. Nanghihina kasi ako at nanginginig. Hindi ko kayang pumunta. Kaya naman tinulungan ko na lang muna si tatay sa pagtitinda ng mga paputok. Maya't maya ang dating at nagbibigay ng kanilang pakikiramay sa akin. Subalit nabigla ako nang biglang may nagsabing condolence sa kalagitnaan ng pag-aayos ko ng mga paninda. Kaboses yun ni Mike. Dumagungdong ang dibdib ko. Dahan-dahan kong inangat ang tingin sa kanya. Nanindig ang balahibo ko nang makita ang damit na suot niya noong huling gabing magkasama kami. Napalunok ako bago siya tinignan sa muka. Napahinga ako ng maluwang nang makitang hindi pala ito ang kaibigan ko. Napansin ni tatay ang pag-iiba ng kilos ko, Sir Lancelot. Pero hindi siya nagsalita. Nagpatuloy ang aming pagiging abala. Katabi ko lang si tatay sa mga oras na yon. Subalit sa kalagitnaan ng pagiging abala ko, narinig ko ang isang nakakakilabot na bulong sa gilid. Sam, tulungan mo ko. Sa pagkakataong ito, Sir Lancelot, alam kong may mali. Nakaramdam na ako ng matinding kaba. Nanlamig ako bigla sa kinatatayuan ko. Pagkaharap ko sa kanan, nagimbal ako na makita si Mike. Sa pagkataranta, natumba ako kay tatay at muntikan siyang nasubsob sa lupa. Nawala na naman si Mike bigla. Para akong tanga, Sir Lancelot. Nagpalinga-linga ako sa mga taong lumapit at nakiusyoso. Hinanap ko sa kanila ang mukha ng kaibigan ko, pero hindi ko siya nakita. Alam ko sa sarili kong nakita ko si Mike. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam kong talagang siya yun. Kaagad naman akong inalalayan ni tatay na makatayo at pinaupo niya muna ako saglit. Marami siyang inasikasong mga customer, pero may ilan naman na piniling tumulong na muna sa akin kaysa bumili. Puro na lang ako iyak, Sir Lancelot. Hindi ko na nagawa pang magtinda. Nandoon ang takot at sakit na nararamdaman ko dahil sa nangyari. Nang matapos ang pagtitinda namin, tinanong ako ni tatay kung gusto ko raw bang pumunta sa lamay. Nasa barangay hall ang lamay na mag-ina dahil walang nakatira kahit man lang kalahati sa kanilang bahay. Hindi ako sumagot. Nanginginig ang kalamnan ko. Hindi ko kayang harapin si Mike na nasa loob ng kabaong. Hindi naman nagpumulit si tatay at sinabing tsaka na lang daw kami pumunta kung handa na rin akong harapin ang katotohanan. Imposible yun pero sana magawa ko nga. 3:30 na madaling araw,
nagising ako sa mga yabag sa kwarto. Ang sahig kasi ng bahay namin, Sir Lancelot, ay gawa sa kahoy. Sa tuwing may umaapak, talagang naririnig ang paglangit-ngit. Nakakaamoy din ako ng parang nasusunog na damit. Nang gumalaw ako para tignan sana ang bandang pinto, tumigil ito. Hinayaan ko na lang. Pumikit ako ulit. Pero mga 1 minuto ang nakalipas, nandoon na naman. Palapit ito ng palapit sa kung nasaan ako nakaharap. Napapalinok na ako sa kaba, Sir Lancelot. Ilang saglit pa'y gumalaw ang kinahihigaan ko. May umupo. Naririnig ko ang kanyang paghinga. Hindi pa doon nakontento, Sir Lancelot. Hinaplos-haplos niya ang buhok ko. Kasunod nito ang malumanay subalit makapanindig balahibong ham ni Aling Lotlot. Bumukas ang ilaw at narinig kong nagsalita si tatay, kaya naman kaagad ko itong kinuwang pagkakataon para makabangon at tumakbo sa kanyang kinaroroonan. Tay, si Aling Lotlot. Narinig ko po siyang kumakanta rito sa kwarto ko. Binisita niya po ko. Rinig na rinig ko po siya, tay. Maniwala ka sa akin. Samuel, alam kong nahihirapan kang tanggapin ang tungkol sa nangyari. Pero wala naman tayong magagawa eh. Kinakailangan na lulukin mo na ang katotohanan. Hindi rin kasi sila matatahimik kung hindi mo pagbibigyan ng pagkakataon ng sarili mo makaraos sa sakit na ito. Tay, ayoko muna marinig ang tungkol dyan. Makinig po kayo sa akin. Narinig ko po si Aling Lotlot kanina lang. Bago talaga kayo pumasok. Talagang nandito po siya. Hindi nga siya mananahimik kung hindi mo rin nahayaan ang sarili mong manahimik. Kinakailangan mong pumunta sa lamay. Kaya ka binibisita rito eh. Ayaw mo naman siyang puntaan doon. Kinakailangan mo magpakita. Tanggapin mo ang nangyari. Natahimik ako. Hindi ko na nagawa pang makapagsalita. Tahimik na tumulo ang luha ko. Mga bandang 7:00, sinamahan ako ni tatay papunta sa barangay hall. Tinatagan ko ang loob ko na makita ang 2 kabaong sa loob. Napapalibutan ng mga bulaklak ang kani-kanilang kabaong, Sir Lancelot. Dahan-dahan kong nilapitan ang ataol ni Mike. Kinuyom ang puso ko nang makitang tinakpan ng kalahati ang kanyang muka. Mula sa ilong hanggang sa may leeg. Kalbo na siya, Sir Lancelot. Kita ang lapnos ng kanyang noo papunta sa bunbunan. Hinimas ko ang salamin ng kanyang kabaong at pilit nang umiti. Pilit ang tawa kong minura siya at binirong pangit pala siya pagkalbo. Pero natigilan ako nang mapansin ang langaw na lumipad sa kanyang dibdib. May kalakihan ito at hindi pangkaraniwan ang kanyang kulay. Maitim na maitim. Inobserbahan ko ito. Inilapit ko ang muka sa may salamin para matignan ito na maigi. Lumapit sa akin si Mang Kano na mapansin niyang may inuusyoso ako sa loob ng kabaong. Bakit may langaw sa loob? Hindi ba ito tinignan na nag-asikaso nito kung malinis ba ang loob nito o hindi? Shh! Huwag kang maingay. Hindi ordinaryong langaw ang nakikita mo, Samuel. Ano ang ibig niyong sabihin? Espiritu yan ni Mike na nasa loob. Naghahanap ito ng daan para siya makalabas. Pero hindi niya pa alam kung saan pupunta. Kinakailangan niya matuto dahil pati siya ay mapapahama kung hindi siya makakalabas. Paano niyo naman po nasabi? Kadalasan sa mga namamatay ng biglaan na hindi handa sa nangyari sa kanila. Ang nangyari kay Mike ay isang aksidente at sigurado akong hindi niya inaasahan ang pangyayaring yun sa buhay niya. Malungkot siya ngayon at hindi niya alam kung paano bang harapin ang panibagong buhay niya sa kabilang mundo. Kapag hindi niya magawang makalabas sa kabaong na yan, hindi siya makakaakyat ng langit. Kung totoo man po ang sinasabi ninyo, dapat lang tulungan natin siyang makalabas. Paano na lang kung hindi siya makalabas? Anong mangyayari? Hindi tayo pwedeng basta-basta mangialam tungkol sa bagay na yan, Sam. Diyos ang tutulong sa kanya, hindi tayo. Ang kailangan nating gawin ay magdasal na sana'y maging ayos ang kanyang paglalakbay sa kabilang buhay. Kung hindi maaari siyang maging isang masamang espiritu na hindi matatahimik.
Nanindig ang balahibo ko sa kanyang sinabi, Sir Lancelot. Palipat-lipat ang langaw. Tila naghahanap talaga ito ng daan para makalabas. Tinapik ako sa balikat ni Mang Kano bago siya umalis at hinayaan akong nakatayo doon. Pinagmasdan ko naman na maigi ang langaw hanggang sa dumapo ito sa mukha ni Mike. Napasingap ako na makitang nakadilat na si Mike at nakatingin sa akin ng diretso. Walang emosyon ang kanyang mukha. Napamura ako at napaatras ng wala sa oras. Bumakas ang takot sa mukha ko. Kaagad naman akong nilapitan ni Tatay at si Mang Kano. Kunot noong tinanong ako ni Tatay kung anong nangyari. Nauutal kong sinabi sa kanila ang tungkol kay Mike na nakadilat habang nakatingin sa akin. Napalapit tuloy ang ilang mga nandoon at tinignan din ang mukha ni Mike. Pero hindi nila nasaksiyan ang nakita ko. Dahil sa nagkaroon ng tensyon ang loob, kesyo gumagawa ako ng kwentong makakapagpataranta sa karamihang dumalo ng lamay, pinili naming lumabas. Nangingilit ang luha kong nagbukas ng kwento tungkol sa nangyari noong gabi ng unang lamay at ang panaginip ko. Hindi nagsalita si Mang Kano. Panay lang ang kanyang hagod sa likod ko. Tinanong ko siya kung maaari niya ba akong hulaan. Sinabi niyang hindi na raw muna dahil wala sa kondisyon ang kanyang katawan. Tumango lang ako. Nang dumating ang tagadasal ng patay, inanyayahan kami sa loob. Nag-alinlangan ako, Sir Lancelot. Hindi naman sa natatakot ako, pero nakakaya rin kasi sa mga nandoon ang tungkol sa nangyari. Kaya hindi na rin ako pinilit ni Tatay at sinabi niyang mas makabubuti kung uuwi na lang kami at magpapahinga ako. Sumang-ayon ako sa kanya. Habang naglalakad kami palayo sa lamay, bigla ay nakasalubong ko si Mike. Napatigil ako sa paglalakad, Sir Lancelot, at sinundan ng tingin ang taong yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Mike talaga ang nakita ko. Akma na sana akong susunod sa taong yon nang biglang may humablot sa balikat ko. Si Tatay. Punot ng noo niyang napatanong kung saan ako pupunta. Sinabi ko sa kanyang nakita ko si Mike na dumaan sa harap namin. Nagitla siya pero hindi niya ako hinayaang makaalis. Nagpumilit siyang umuwi kami dahil posibleng maligno raw ang nakita ko. Kung sakaling sundan ko yun, baka ako madisgrasya at sumunod sa burol ng kaibigan ko at nanay niya. Napalunok ako. Tinignan ulit ang direksyon na dinaanan ng lalaki, pero wala na siya. Imposible rin naman biglaan lang siyang nawala dahil kalsada naman yun at walang kung anong poste kung saan siya pwedeng magtago. Hindi ko na pinilit ang sarili ko at sabay na kaming naglakad pa uwi ni Tatay. Naging abala na naman kami ni Tatay sa pagre-repack ng mga paputok. Kung minsan sumasagi sa isip ko ang tungkol kay Mike. Pero tuwing mahalata ni Tatay ang lungkot ko, gumagawa siya ng paraan para mapatawa ako. Nagpasya na naman akong hindi pumunta sa kanyang lamay dahil sa nangyari. Tuwing naaalala ko yon, naninindig talaga ang balahibo ko. Panay ang tanong ng ilang mamimili kung bakit hindi ako pumunta sa burol ni Mike. Hiting pilit lang ang sinagot ko sa kanila. Mga bandang gabi, siguro 7:00, umalis na muna si Tatay dahil nagpabarya. Naiwan akong mag-isa sa tindahan kasama ang isang customer. Maya-maya lang din ay nagpaalam din siya sa akin na babalikan na lang ang sukli. Naupo na muna ako sa may gilid at nilaro-laro ang lastikong napulot ko. May lumapit sa akin. Kita ko na ang kanyang paa ay naliligo sa dugo at may bahid din ito ng pagkasunog. Pagkuway may pumapatak-patak din sa kamay ko na dugo. Natigilan ako. Dahan-dahan kong inangat ang tingin ko sa kung sino man ito. Ngunit napaigtad ako na marinig ang boses ni Tatay. Tinawag ako. Nawala ang kung ano mang malignong yun sa harap ko. Akma na sana akong tatayo na mapansin ko ang patak-patak ng dugo sa harap at kamay ko. Nilapitan ako ni Tatay at tinanong kung may problema ba. Ipinakita ko naman ang patak-patak ng dugo sa harap ko at sa kamay ko. Ngunit nangunot ang noo ko nang mapansing wala naman pala. Gusto ko na talagang suntukin ang sarili ko sa mga oras na yun.
Ano bang nangyayari sa akin? Hindi ko nilang pinansin ang tanong ni tatay. At pilit ang ngiting nakipag-osyosa na naman ako sa mga customer. Subalit ilang saglit lang, may napansin ako sa hindi kalayuan. Sa medyo madilim na bahagi, si Mike nakasuot ng kanyang puting damit, nakangiti sa akin. Sa tabi niya ay si Aling Lotlot na nakasuot na mahabang duster. Duguan ng kanyang katawan at lapnos ang ilang bahagi ng kanyang muka at braso. Nakahilig ang kanyang ulo. Kita ang lungkot at sakit sa kanyang mga mata. Pinilit ko silang baliwalain, Sir Lancelot, at tinuon ng atensyon ko sa mga customer na naman. Tuwing may nagtatanong sa akin tungkol kay Mike, hindi ko na lang pinapansin. Si tatay, nakakahalata naman siyang hindi ako komportable. Kaya kapag kilala niya ang customer na nagtatanong tungkol sa kaibigan ko, minamabuti niyang naitutuon sa ibang bagay ang pag-uusapan. Nagpasalamat ako kay tatay doon. Kilala niya talaga ako, Sir Lancelot. Hindi ako nakatulog na maayos kakaisip tungkol sa nangyari. Hindi ko rin mapigilan ang sariling mapaluha. Hinahayaan ko na lang ang sarili ko, Sir Lancelot, at pinipilit na makatulog. Kinabukasan sinabi ko kay tatay na bumalik kami sa lamay. Ayokong magmukmok lang sa bahay at hayaan na magtampo ang kaibigan ko sa akin na hindi man lang ako pumunta sa kanyang lamay. Sa puntong ito, Sir Lancelot, sinabi kong doon na muna kami ni tatay kung maaari. Gusto kong manatili doon hanggang gabi. Ayos lang naman daw kay tatay. Sinabi niyang pwedeng hindi na muna siya magbukas ng tinda kung sakaling gusto kong manatili na muna sa burol. Pagkarating namin doon, Sir Lancelot, sinalubong kami ni Mang Kano. Sinabi niya ang makapanindig balahibong balita sa amin. Nawala panandalian kagabi ang mag-ina. Nawala ang mga ito saglit sa kanilang mga kabaong. Mabuti na lang daw at siya lang ang nakabantay sa loob at walang dumating para tignan siya. Umabot ng halos 15 minutos ang pangyayaring yun bago sila bumalik. Tumawa lang ako sa kanyang sinabi. Imposible naman kasi yun. Pero hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil dumating na rin ang tagadasal ng patay. Sinabi sa akin ni Mang Kano na huwag akong maingay tungkol sa nasaksihan niya. Natatawang tumango ako. Pumasok kami sa loob. Habang hinahanda ang altar para sa pangalawang araw ng pagdadasal sa dalawang patay, kinausap ako ng tagadasal. Tinanong niya sa akin kung wala raw ba akong naramdamang kakaiba dahil hindi ako pumunta noong una at pangalawang araw ng burol. Hindi ko ugaling nagkukwento sa ibang tao tungkol sa nararamdaman ko kaya nagsinungaling ako sa kanya. Tumango naman siya at sinabing kinakailangan ko raw mag-ingat at maging handa dahil posibleng maging mabigat ang pagdadaanan ko. Hindi ko naman siya pinansin. Mabuti na lang at nagsimula na rin agad ang pagdadasal. 5 minuto ang nakalipas, namatay ang 2 kandilang nasa tapat ni na Aling Lotlot at Mike. Sumunod naman isa-isang namatay at 3 kandilang nakatirik sa altar. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Nakapagtataka nga naman kasi, Sir Lancelot. Wala talagang hangin sa loob at sarado rin ang mga bintana. Hindi rin naman gumalaw ang apoy. Biglaan lang itong namatay na parabang daliri lang ang ginamit para mawala ang sindi ng kandila. Napatingin ako kay tatay. Walang emosyon ang kanyang muka. Yumuko siya at naghalukip-kip, sabay sandal ng likod sa upuan. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, sinabi niyang hindi ko dapat ito pansinin. Mas makabubuti raw kung manahimik lang ako at hindi mataranta. Si Mang Kano ang tumayo para sindihan ulit ng kandila sa mga kabaong. Pero nang umalis siya, namatay na naman ito. Panay bulungan ng mga tao tungkol sa nangyayari. Sinindihan din niya ang 3 kandila sa altar kung saan nakaharap ang nagdadasal. Namatay din ang mga ito. May ilang natakot at tataranta na pero pinakalma sila ni Mang Kano.
Pagkuway nagsalita siya sa hangin na animoy kinakausap sina Mike at Aling Lotlot. Lotlot, Mike, wag naman na sana kayong ganyan. Kung sa tingin ninyo nakakatawa, sa amin hindi. Marami ang natataranta sa ginagawa ninyo. Hayaan mo na lang ipagdasal namin kayo ng taimtim at tahimik. Wala naman kaming ibang intensyon kundi ang hayaan kayong maging masaya kung nasaan man kayo ngayon. Alam namin na hindi sadyaan nangyari. Bigyan nyo kami ng pagkakataong kami naman ang siyang tumulong sa inyo. Noon kasi ay puro kayo ang lumalapit sa amin at nagbibigay ng kamay ninyo. Kung sa tingin mo hindi ka tinitigilan ni Mike at Lotlot, kausapin mo sila. Hindi naman yan masama. Hayaan mo ang sariling marinig ka nila tungkol sa nararamdaman mo at kung ano ang intensyon mo. Tay, nakita ko po talaga Naunahan ako ng takot. Hindi ko alam ang gagawin tuwing nakikita na sila. Nawawala ako sa sarili ko. Hindi mo naman kasi dapat hayaan ang sarili mong matakot. Wala silang kakayahan na saktan ka. Sabi pa nga, di ba? Matakot ka sa taong buhay kaysa sa patay. Ang taong buhay kaya kang patayin anumang oras. Maraming paraan para mapatay ka. Pero ang patay, walang magagawa dahil hindi ka naman na mahahawakan nun. Iba pa rin ho kasi ang pakiramdam, Tay. Sinubukan ko namang gawin ang sinabi mo pero hindi ko talaga magawa. Pinangungunahan po talaga ako ng kabay. Malamang po patay na yan. Basta. Kung sakali gawin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. O kaya magdasal ka na lang. Makapangyarihan ng Diyos. Matapos kausapin ni Mang Kano sina Aling Lotlot at Mike sa hangin, sinindihan niya ulit ang mga kandila. Nag-antay siyang mamatay ito ulit pero hindi na ito nangyari. Napahanga ang ilang taong nakasaksi sa ginawa ni Mang Kano. Pati ako, Sir Lancelot. Pero nakaramdam din ako ng takot. Ibig sabihin pala, nandoon talaga sila sa loob ng barangay hall at pinagmamasdan kaming lahat. Pagkatapos ng dasal, sinabi ni tatay sa akin na kinakailangan niyang umuwi. Naiwan daw niya ang ilang mga paputok doon na nakatiwangwang lang. Tumango lang ako at hinayaan siyang umalis. Nanatili ako hanggang sa sumapit ang gabi. Bandang 11:00, sinabihan ako ni Mang Kano na ako na lang muna ang magbantay sa 2 kabaong dahil antok na rin siya. Ang ibang tao naman ay hindi rin kayang magbantay. May mga trabaho raw. Hindi ko pa naranasang magbantay ng patay, Sir Lancelot. Pero sumang-ayon na lang din ako. Ako lang ang siyang naiwan sa loob kung nasaan ang lamay dahil ang iba ay nasa labas. Naglalaro ng baraha at bingo. Maingay naman sa loob kahit papaano dahil rinig na rinig ang sigaw ng mga nagbibingo. Kumpiyansa akong umupo sa harap ni na Aling Lotlot at Mike. Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. Hindi ko alam kung ilang oras yon o minuto. Pagkagising ko, napakatahimik na ng paligid. Patay na ang mga kandila sa kani-kanilang kabaong. Madilim sa loob at labas. Siguro ay dahil sa brownout. Hindi ko talaga alam, Sir Lancelot. Tumayo ako at hinanap ang posporo. Mabuti na lang at nakalagay ito sa maliit na mesa na nasa tabi ko lang. Nandoon din ang kandilang ginamit sa pagdadasal. Yun na lang din ang sinindihan ko. Nagitla ako na makaharap si Mike sa paglingon ko sa banda ng mga kabaong. Sunog ang gilid ng kanyang muka pati ang kanyang leeg. Umiiyak niyang sinabing, "Tulungan mo ko, Sam. Sam, tulungan mo kami ni nanay." Sa pagkataranta ko, Sir Lancelot, tumakbo ako palagpas sa kanya at hindi ko sinasadyang tumama sa isa sa mga kabaong. Natumba ito. Bahala na. Tumakbo ako palabas. Wala na talaga ni isang tao. Sumigaw ako ng tulong pero walang nakakarinig. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay napakalayo ng barangay hall sa mga kabahayan. Hindi naman dapat. Kumakabog ang dibdib at nangingilid na ang mga luha ko. Ramdam ko pa rin ang pagsunod ni Mike sa akin. Panay ang hingi ng tulong dahil mainit daw sa kanilang kinaroroonan. Mabuti na lang at may nakasalubong sa akin, si Mang Kano. Nanginginig at nag-hysterical ako nagpaliwanag sa kanya kung ano ang nangyayari. Hindi niya naman ako maintindihan kaya naupo muna kami sa gilid. Pinaiyak ako saglit tsaka tinanong ulit,
Si Mike po, nakita ko po siya sa loob. Sunog po ang mukha niya. Katakot-takot at nakakaawa ang itsura. Nangingi siya ng tulong sa akin dahil mainit daw ang kanilang kinaroroonan. At dahil po sa pagkataranta, nasagi ko po ang kabaong. At natumba pa po ito. Pasensya na po, hindi ko po talaga sinasadya, Mang Kano. Nasagi? May narinig ka bang nabasag na kung ano nang masagi mo yon? Wala naman po. Bakit nga pala nangyari yon? Ano bang nangyari bago yan? Nakatulog po ako. Nako naman. Hindi mo dapat nakakatulugan ng patay, Samuel. Marami ang mangyayari kung makakatulugan mo ito habang binabantayan. Maaaring makapasok ang isang masamang espiritu at kunin sila, o kaya naman mawala ang mga patay sa kanilang mga kabaong. Kaya nga dapat binabantayan ng patay dahil hindi ito pwede maiwan lang ng basta-basta. Marami ang posibleng mangyari na hindi mo akalaing totoo. Mang Kano, hindi naman po ako naniniwala dyan. Pwes, maniwala ka ngayon na nakita mo na ang nangyari. Hindi basta-bastang pagbabantayan, Samuel. Akala ko pa naman sinabihan ka ng tatay mo tungkol dito, kaya hindi na rin kita pinaalalahanan. Hindi ako nagsalita. Kahit nanginginig pa ako sa takot, umalis na kami doon at pinuntahan ng mga patay sa barangay hall. Bumalik na ang ilaw, pero laking gulat ko na makitang wala namang nangyari. Nasa ayos pa rin ang mga kabaong, ni kahit ang kandilang hawak ko kanina na hindi ko rin alam kung saan ko yun natapon nang mataranta ako, ay bumalik doon sa mesang pinagkunan ko. Nakapagtataka, panaginip lang ba ang lahat ng yun at napatakbo lang ako nang wala sa oras? Hindi ba totoong nakaharap ko si Mike? Tinignan ako ni Mang Kano at huminga ng malalim. Hindi siya nagsalita. Tinapik niya ang balikat ko tsaka kami naupo sa gilid. Sinabi niyang hayaan ko na lang daw na makatulog ako ulit dahil nandoon naman na siya. Hindi na ako nakatulog talaga, Sir Lancelot. Mag-uumaga na rin. May ilang dumating na nasa barangay hall. Diretso kaagad sa kinaroroonan ng dalawa. Natigilan ako na magsalita ang isang taong dumungaw sa kabaong ni Mike. Meron daw 2 langaw sa loob. Basag naman ang gilid ng salamin ng kabaong ni Aling Lotlot. Nanlamig ako bigla at napatingin kay Mang Kano. Wala siyang sinabi. Basta lang siyang tumayo at tinungo ang kinaroroonan ni Mike at Aling Lotlot. Pagkuway sinabi niyang hayaan lang daw kung ano man ang meron doon. Basta andun pa rin ang mga patay. Parami ng parami ang mga tao. Hindi nagtagal, dumating na rin si tatay at kinuha ako. Kinakailangan niya raw ng tulong na magbubuhat ng sako ng mga paputok. Hanggang sa makarating sa bahay, wala ako sa sarili, Sir Lancelot. Napansin yun ni tatay, pero hindi naman siya nagtanong. Inobserbahan niya lang ang mga kilos ko. Sumama na rin ako sa kanya sa pagtitinda, pero hindi niya ako halos makausap na matino. Bumabagabag pa rin sa isip ko ang tungkol sa nangyari, Sir Lancelot. Marami akong tanong sa isip na hindi masagot-sagot. Ang hirap ipaliwanag ng mga pangyayari. Pero ang hindi ko rin maintindihan kung bakit ako ang siyang pinuntirya ni Mike. Wala namang sinabi sa akin si tatay na pati siya ay binubulabog. Pagkatapos namin magtinda, nagpasya akong hindi pumunta sa barangay hall. Hindi kasi kinakaya ng katawan ko. Siguro dahil yon sa walang ayos na tulog. Pumasok na ako sa kwarto. Hindi na ako kinibo ni tatay dahil alam niyang wala ko sa hulog at kinakailangan ko ng pahinga. Paglapat ng katawan ko sa higaan, kaagad na akong nilunod ng bangungot, Sir Lancelot. Nakita ko sina Aling Lotlot at Mike sa loob ng kanilang bahay. Mahimbing ang kanilang tulog. Dahil hindi nakakatulog si Mike kung walang ilaw, ang maliit na kandila sa tabi ng kanyang higaan ang nagsilbing liwanag sa kanyang kwarto. Subalit unti-unti itong natumbas sa mga paputok na nakatabi sa kanyang mesa. Lusis ang meron doon, pero meron ding mga paputok na malakas ang sabog. Dagdag pang pawid lang ang kanilang bahay. Natupok ang kanilang bahay dahil sa sunog. Hindi nakalabas sina Aling Lotlot at Mike. Panay ang kanilang sigaw pero walang nakakarinig. Panay din ang tawag ni Mike sa pangalan ko nang hihingi ng tulong.
Malaki ang apoy dahil malayo rin sa mga kabahayan ang kanilang tinitirhan. Sadyang walang makakarinig sa mga oras na yon. Tumakbo naman ako ng tumakbo nang hindi ko nalalaman. At ilang saglit lang pinigilan ako ng isang malamig na kamay na humawak sa balikat ko mula sa likuran. Pagkatingin ko sa may-ari, halos malagutan ako ng hininga nang makita ko si Mike. Sunog na sunog ang kanyang muka. May bahid pa ng dugo. Malumanay ang kanyang boses at umiiyak na nanghihingi ng tulong sa akin. Akma na sana akong tatakbo palayo sa kanya nang bigla ko namang mabangga si Aling Lotlot. Nasusunog ang kanyang pang-ibabang katawan. Umiiyak at tinaabot ang kanyang kamay sa akin na humihingi rin ng tulong. Pagkalingon ko sa isang banda, nandoon na naman si Mike. Inaabot ang kanyang kamay sa akin, humihingi ng tulong. Sunog na ang kanyang ibabang katawan. Sa paglingon ko naman sa kabilang banda, nandoon si Aling Lotlot. Parami sila ng parami, Sir Lancelot. Pero dalawa lang ang muka. Sumigaw ako, napayuko sa sahig. Hindi alam ang gagawin. Sinabunutan ko ang sarili habang tinatakpan din ang mga tenga. Ayoko silang marinig. Hindi sila totoo. Panaginip lang ang lahat. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Dito ako napabalikwas ng bangon. Nakita ko si tatay na nakaupo sa gilid ng higaan at nakaamba ang kamay para sana sampalin ako. Kaagad akong bumangon at napasandal sa pader. Habol ang hiningang napahawak ako sa dibdib. Ang bilis ng tibok ng puso ko at pawis na pawis ako. Ano na naman ba nangyayari sa'yo? Napaginipan ko na naman po sina Aling Lotlot at Mike. Nangihingi po sila ng tulong sa akin. Alam ko na kung paano nangyari. Ipinakita sa panaginip po ang lahat pero hindi ko rin po alam kung ano ang gagawin ko. Hindi nila kagustuhan ang nangyari. Nak, alam ng lahat na hindi nila kagustuhan ng insidenteng yun. Nasunog ang kanilang bahay at hindi sila nakalabas agad-agad. Natupok ng apoy ang paligid nila. Wala silang takas. Nasunog sila ng mga paputok na binili sa atin. Hindi ako umimik. Ayokong isipin ni tatay na kami ang dahilan ng kanilang pagkamatay dahil bumili sila ng mga paputok sa amin. Aksidente yun lahat at walang nakatulong sa kanila. Hindi na naman ako nakatulog matapos ang panaginip na yun. Nagkape na lang kami ni tatay tsaka kami umalis papunta sa lamay. Nakita naming maraming tao ang nasa labas. Ang ilan sa kanila ay mga kakilala ko. Mga naging kaibigan din namin ni Mike. Sinamahan ko na lang muna sila sa pagbingo habang si tatay naman ay pumasok sa loob. Panay lang ang kwentuhan namin ng mga kaibigan ko tungkol kay Mike. Hanggang sa isa-isa na rin silang nagsialisan. Nang ako na lang mag-isa ang natira, pumasok ako sa loob. Marami-rami pa rin naman ang tao at kausap ang mga ito ni tatay. Dumiretso ako sa kabaong ni Mike. Unang napansin ko na naman ang 3 langaw. Nangunot ang noo ko. Bakit parang parami ng parami ang langaw sa loob ng kabaong niya? Tinignan ko rin ang kay Aling Lotlot. Nagitla ako nang makitang wala ng laman ang kanyang kabaong. Akma na sana akong lalapit kay tatay nang sa paglingon ko, bumulagta si Aling Lotlot sa harap ko. Napaatras ako dahil doon at natumba dahil sa takot. Kaagad naman ako nilapitan ni Namang Kano at Tatay Pidol. Tsaka inupo sa isang upuang malayo sa 2 kabaong. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Hindi ko na sila pinansin dahil naninikip na ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano o kung kailan ako titigilan na mag-ina. Sunod-sunod ng pangyayari. Nagpayo si Mang Kano na wag ko na lang daw pilitin ang sarili muna na pumunta ng lamay. Mas makabubuti raw kung hayaan ko na lang muna ang sarili kong maghilom at maging handa. Pwede naman na raw akong pumunta sa pinakauling lamay nito pati na rin sa simbahan. Sa gabing yun, inuwi din ako kaagad ni tatay. Kita ko ang kanyang pag-aalala kahit hindi niya ako kinakausap. Alam niya sa sariling nagugulan ako. Natulog na kaming 2 ni tatay pagkatapos ng hapunan. Bandang mga 2:00 ng umaga, nagising ako sa amoy ng pulbura. Pagkamulat ko ng mga mata,
Napabalikwas ako ng bangon na makitang may usok na sa loob ng bahay. Yun pala, nasusunog na ang bandang likod ng bahay namin. Kaagad kong tinungo ang kwarto ni tatay at ginising siya. Mantikang tulog kasi si tatay kaya kahit anong mangyari hindi siya nagigising kaagad. Mabilis kong hinila si tatay mula sa kanyang higaan palabas. Nagulat siya na makita ang makapal na usok sa loob. Napapaubo naming hinanap ang pinto palabas. Napapaubo kami pareho. Hirap na huminga dahil sa pulbura at usok. Maya-maya pa, sunod-sunod na ang putok sa labas. Hindi ako sumuko kaagad, Sir Lancelot. Kahit nababangga na kami ng mga kahoy sa loob ng bahay, minabuti ko pa rin hindi kami mag-iwalay ni tatay. Kabadong-kabado at halos mawalan na ako ng malay pero kinaya ko ang lahat, makalabas lang kami. Sa awa ng Diyos, nakapako ang pinto at kaagad kaming lumabas. Madilim pa ang langit pero may ilang mga taong nasa labas na ng bahay at panay ang tapon ng balding tubig sa may bandang likod kung nasaan ang mga paputok namin. Natumba si tatay at nawalan siya ng malay. Nataranta ako sa nangyari at natakot ako na baka kung ano ang nangyari sa kanya. Mabuti na lang at mayroong isang mabait na taong nagboluntaryong dalhin siya sa ospital. Kaagad namin siyang isinugod doon. Ngunit pagkarating sa emergency room, doon din ako nawalan ng malay. Pagkagising ko, nasa tabi ko na si tatay. Marami siyang benda pero hindi naman daw ganun kalala ang kanyang mga paso. Kinamusta niya ako. Wala akong sinabi. Kaagad ko siyang niyakap na maigpit at umiyak. Akala ko rin talaga pati siya mawawala sa buhay ko eh. Natawa lang siya. Nagkwentuhan na lang kami nang bumitaw ako at bumalik sa higaan. May isang kakilala namin ang bumisita sa ospital at kinausap kami. Nagpunta na raw ang mga pulis at nagkaroon ng inisyal na investigasyon. May isang kandilang naupos na doon sa loob ng kwarto ko at may mga stick din ng lusis. Posibleng yun daw ang dahilan ng sunog. Dahil na rin sa pawid ng bintana, nasunog na rin ito at nahulog ang apoy sa likod ng bahay kung nasaan ang mga paputok. Mabuti na lang daw at kahit papaano ay hindi naubos ang bahay namin. Kalahati kasi noon, Sir Lancelot, ay sementado na sa harapang bahagi. Nangunot ang noo ko. Paano naman magiging sanhi ang isang kandila? Hindi naman ako nagtitirik nung tuwing gabi dahil meron namang ilaw. Bumalik sa isip ko ang tungkol sa panaginip ko kina Aling Lotlot at Mike, kung paano sila namatay. Ayokong isipin na sila ang may gawa noon. Pero paano na lang kung oo? Pinalagpas ko na muna ang tungkol doon, Sir Lancelot, hanggang sa makalabas kami ng ospital. Kaagad naman kami binisita ni Mang Kano sa bahay nang mabalitaang nakabalik na kami. Sa kanya ko isinalaysay ang tungkol sa nangyari at tungkol din sa panaginip ko. Huminga ng malalim si Mang Kano at sinabing huhulaan niya raw ako. Hindi naman na ako tumanggi sa kanyang sinabi. Naupo kami pareho at sinimulan niya ang panghuhula sa akin gamit ang palad ko. Pagkuway sinabi niyang si Mike mismo ang siyang may gawa ng sunog. Nais niyang sumunod ako sa kanya sa kabilang mundo kasama ang kanyang ina. Hindi pa rin daw kasi matanggap ni Mike ang kanyang kapalaran. Dagdag pa niya, dahil din daw sa mga paboritong gamit ng kaibigan ko sa loob ng bahay, kaya nakakapit ang kanyang kaluluwa sa akin. Aaminin ko, Sir Lancelot, nang ilabot ang buong katawan ko sa kanyang naging revelasyon. Tinanong ko siya kung ano nga ba ang maaari kong gawin para naman matahimik na rin ako. Kaibigan ko siya, Sir Lancelot, pero hindi ko ahayaan na pati ako idadamay niya na rin. Hindi pa ako handang pumunta sa kabilang buhay. At higit sa lahat ay hindi ko kakayanin na iwan si tatay sa mundo na mag-isa. Suwestyon ni Mang Kano sa akin, sunugin ko ang ilang gamit ni Mike pagkatapos ng kanyang libing. Sa ngayon daw na nakaburol pa siya, mas makabubuti kung unti-untiin ko na ang pag-iimpake. Pwede ko rin naman daw ibenta ang ilan sa kanyang mga gamit na nakakapanghinayang na sunugin lang. Sumang-ayon ako sa sinabi niya. Tinulungan ako ni tatay na iimpake ang mga gamit ni Mike na susunugin. Meron namang ilang inihiwalay namin para ibenta. Marami-rami rin yon. Nagplano kami ni tatay na ang mga gamit na ipangbebenta ay ibebenta na lang din namin na hindi pa siya nalilibing para magamit ang pera doon.
Sabi ni Mang Kano, ayos lang din daw yun. Naging abala na naman ako sa araw na yon, Sir Lancelot. Bukod sa mga taong bumisita at nagbigay ng tulong sa amin dahil sa nangyari, naging abala rin kami ni tatay sa pagtitinda ng mga gamit ni Mike na maaari rin makatulong sa pagpapalibing. Kahit papaano, marami naman ang bumili ng mga damit, laruan at ilan pang mga gamit. Kaagad din namin itong ipinadala sa barangay hall. Subalit hindi na muna ako pumunta mismo sa kanya para kahit papaano ay matahimik din naman ako. Nagpasya ako sa araw na lang ng kanyang libing ako pupunta. Inirespeto naman ni tatay ang naging desisyon ko. Aniya, kung sa tingin ko naman daw ay ito ang siyang araw na magiging handa na akong tanggapin ang lahat. Makabubuti talaga yun sa akin at pati kay Mike. Masasabi kong mahirap, Sir Lancelot. Ilang araw pa kasi, halos hindi ako patulugin na mag-ina dahil sa bangungot. Napapaginipan ko silang nagtitirik ng lusis at masayang masaya, tas bigla na lang magbabago ang kanilang anyo at tumahalakhak na parang mga demonyo. Nasusunog ang kanilang mga katawan at unti-unting nahuhulog ang mga kamay, ulo at nababali ang mga sunog na paa sa harap ko. Tiniis ko ang mga ito, Sir Lancelot. Hindi naman ako pinabayaan ni tatay. Siya ang gumawa ng paraan para maliwaliw ako sa mga araw na dapat akong nagluluksa. Hindi niya ako pinabayaan at lagi siyang gumagawa ng dahilan para hindi ako maging tulala at puro na lang iyak. Dumating ang araw ng paghatid sa kanila sa huling hantungan. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Hindi ko man sila napaginipan sa gabing yun, pero andun yung bigat. Iniisip na huli na. Hindi ko na siya masisilayan. Wala na akong kalaro. Basta maraming pumasok sa isip ko na siyang nagpapabigat ng damdamin ko. Inihanda ko ang sarili. Si tatay ang pumunta sa barangay hall, pero ako hindi na ako sumama. Dumiretso na lang ako sa simbahan, Sir Lancelot, at nagantay lang sa labas. Ilang saglit lang dumating ang prosesyon. Mas lalo namang bumigat ang dibdib ko. Marami ang nakita kong umiiyak, lalo na ang mga barkada kong babae na nagkagusto sa kanya. Ako, tahimik lang pero ramdam na ramdam ko ang sakit sa loob. Pagkapasok ng lahat sa loob ng simbahan, tsaka naman ako sumabay sa kanila. Nakinig ako sa misa. Hanggang sa uli niyang hantungan sa sementeryo, nandoon din ako. Sa puntong yun, hindi ko na nakayanan. Nang ipapasok na sana ang kanyang kabaong, humingi ako sa kanila ng pabor. Buksan muna ang kanyang kabaong dahil may gusto kong masiguro. Ang mga langaw na nandoon pa, dapat wala na. Halos nakakaligtaan ko na lang din yun dahil sa napakaraming pumapasok sa isip ko. Binuksan din naman nila ang kanyang kabaong. Sinuri ko ng mabuti ang loob. Mabuti na lang at wala na. Umiiyak ako sa mga oras na yon, Sir Lancelot. Panay ang bilin sa akin ng mga matatanda na huwag ko raw papatakan ng luwa ang kanyang kabaong at mabibigatan siya papunta sa langit. Hindi ako nakinig sa kanila. Nadurog ako lalo na masilayan ng kanyang muka sa huling pagkakataon. Nawala ang pagkalalaki ko, Sir Lancelot, at panay ang iyak ko habang hinihimas-himas ang kanyang salamin. Hindi ko pa rin matanggap. Sobrang sakit ng kanyang pag-iwan sa akin ng ganun-ganun lang. Kinuha na ako ni tatay para mapakalma at matakpan na rin ang kanyang kabaong. Wala akong ibang nagawa kundi ang umiyak na lang hanggang sa makauwi kami ng bahay. Dumiretso ako sa kwarto. Walang hugas-hugas ng kamay at paa o kahit man lang pagbihis ng sinuot ko sa sementeryo. Lungkot ang nararamdaman ko noon, Sir Lancelot, at naging wala akong pakialam sa paligid ko. Dahil nasunog ang bintana ko, pinagtagpi-tagping sako na muna ang nagsilbing takip sa kwarto ko. Nakatulog naman ako na mahimbing. Nagising na lang ako na maramdaman ang malamig na kamay na humahaplos-haplos sa buhok ko. Narinig ko rin ang mahina niyang ham. Nanindig ang balahibo ko. Si Aling Lotlot. Napabalikwas ako ng bangon at tinanap siya sa loob ng kwarto ko. Pero wala naman akong nakita sa kadiliman. Babalik na sana ako sa pagtulog na marinig ko na naman ang malumanay niyang boses na kumakanta. Pinakinggan ko na muna yon ng ilang sandali
hanggang sa bumalik ang malamig na kamay na humahagod sa buhok ko. Sa puntong ito, Sir Lancelot, kinakabahan na ako masyado. Hindi na ako halos makagalaw dahil sa takot. Ilang saglit lang, nawala ito at napalitan ng, "Salamat sa tulong mo." Doon na ako natigilan, Sir Lancelot. Alam na alam ko ang boses na yun. Si Mike. Kaagad akong bumangon at nagtutubig ang mga matang hinanap ko siya sa buong bahay. Panay ang tawag ko sa kanyang pangalan. Hindi ko alam kung dapat ba akong makaramdam ng takot o gusto ko siyang makita at mayakap. Naghalo-halo ang emosyon ko. Nagising si tatay at nakita niya akong parang baliw na kung saan-saan hinahanap si Mike. Nilapitan niya ako at niyakap na mahigpit. Pinakalma at pinaintinding wala na ang kaibigan ko. Hinang-hina ako, Sir Lancelot. Parang ayaw kong tanggapin na wala na siya, na takot akong binibisita niya. Hindi ko alam, gulong-gulo ang isip ko. Nang kumalma, sinabihan ako ni tatay na kinakailangan kong magbihis at maligo. Ang damit na isinuot ko ay dapat sunugin kasabay ang mga gamit ni Mike na dapat ipadala sa kanya sa kabilang mundo. Hindi na kami nagsayang ng oras at ginawa na ito sa likod ng bahay. Sa kalagitnaan ng pagsusunog namin ng mga gamit, nakita ko si Mike at si Aling Lotlot sa hindi kalayuan. Pareho silang nakasuot ng puting mga damit at nakangiti silang dalawa sa akin. Malinis ang kanilang mga muka at kitang-kita na tanggap na rin nila ang nangyari sa kanila. Tumulo ang luha ko. Itinaas ko ang kamay sa kanila at nagbabay. Nakita ni tatay ang ginawa ko. Tinapik niya ang balikat ko nang nakangiti at senyas na tama lang ang ginawa ko. Niyakap ko siya na maigpit at umiyak sa kanyang balikat. Nagpasya kaming umalis sa lugar pagkatapos ng 40 diyas ni na Aling Lotlot. Kahit papaano natahimik na rin ang buhay ko magmula noon. Sa ngayon, Sir Lancelot, kasama ko ang asawa ko sa Marinduque. Namatay ang tatay ko noong 2010. Pero kahit wala na siya, ramdam ko naman ang kanyang presensya kasama sina Mike at Aling Lotlot. Ginagabayan ako nila sa araw-araw na kinakaharap ko sa buhay. Maraming salamat po sa pagbabasa, Sir Lancelot. Agawan ng Lupa. Isa na namang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming listeners dito sa Sitio Bangungot. Nagbabalik na naman ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang maghatid sa inyo ng isa na namang kwentong kababalaghang hango sa tunay na karanasan ng ating letter sender for today na nagpakilala sa atin bilang Miko. Tungkol ito sa isa umanong vacant lot sa subdivision kung saan siya nakatira ngayon, na ayon pa sa ating letter sender ay kinatatakutan at nilalayuan daw ng mga tao sa kanila. Haunted daw kasi ang lugar na ito at may nagpapakita. Kaya ano pa ang iniintay natin, mga ka-SB? Tara na't pakinggan natin ang kaniyang istorya. A very blessed afternoon to all the listeners of this channel. Bago ko po simulan ang kwento ko, gusto ko lang po sanang batiin at pasalamatan ang aking pinsan na si Pam Sarmiento for introducing me to this channel. Pati na rin po sa pagkumbinsi niya sa akin na magpadala na rin ng sarili kong kwento. Gusto raw po kasi niyang mapakinggan dito itong istoryang isishare ko sa inyo tungkol sa kwentong kadikit daw po ng isang bakanting lote dito sa nilipatan naming subdivision. Brief background lang po kung bakit kami lumipat noon sa subdivision ito. Yun po ay dahil yung dati pong bahay na tinitira namin sa Leyte
ay kasamang lumubog sa baha noon pong 2013 dahil sa bagyong Yolanda. Opo, isa kami sa nakasurvive sa trahedyang yon. Although muntik na talaga akong mamatay ng mga panahong yon nang mabagsakan ako ng mga bakal at yero mula sa gumuguhong parte ng bahay namin. Laking pasasalamat ko na lang po talaga sa Diyos at kahit na medyo malala ang pinsalang tinamu ko noon, ay nakaligtas pa rin kami that time ng buo kong pamilya. Hanggang sa lumipat na nga po kami dito sa Quezon Province kung saan bumili si Papa ng bahay at lupa mula sa perang nakuha niya sa kanyang insurance. So balik po tayo sa kwento. Ang totoo po, marami na po kaming naririnig na chismis tungkol sa bakanteng loteng ito noong bagong lipat pa lang ang pamilya namin. Pero hindi naman po kami kahit kailan nakinig o naniwala sa mga usap-usapang yun kahit na maging kami po ay may nararamdaman na talagang kakaiba noon sa tuwing dadaan kami sa harap ng lote. Mga 4 houses lang po kasi ang layo ng bakanting loteng ito sa mismong bahay namin. Kaya palagi ko po talaga itong nadadaanan sa tuwing papasok ako at uuwi ako galing sa eskwelahan. Hanggang isang araw po, bigla na lang akong nakumbinsing totoo nga ang kumakalat na chismis tungkol sa lugar na yon. Nang may makausap akong isang matanda noong isang beses na bumili ako sa tindahan malapit sa amin. Toy, bago kayo rito? Napalingon ako noon sa matandang nakasabay ko habang naglalakad ako pauwi. Bigla niya kasi akong kinausap. Opo, Lo, pero mga ilang buwan na rin naman po kami rito. Tumango-tango naman yung matanda tapos nginitian pa ako. Hindi naman creepy si Lolo, to be honest. Mukha nga po siyang mabait kaya siguro hindi rin ako natakot noon na makipag-usap sa kanya. Kaya pala ngayon lang kita nakita. Ako nga pala si Agapito. Ako naman po si Miko, Lolo. Taga dyan lang po kami sa may dulo. Itinuro ko pa noon kay Lolo Agapito yung bahay namin sa pinakadulo po ng street na yon. Ako naman taga rito lang din. Diyan ako sa may bakanteng lote nakatira noon. Ako ang bantay doon. So medyo nagulat po ako nang malaman kong doon pala siya nakatira dati. Hala, caretaker po kayo noon? Di ba po haunted daw ang loteng yon? Naririnig po kasi naming nag-uusap yung mga kapitbahay natin dito. Kinatatakutan daw yung loteng yun Mangkukulam daw po kasi yung nakatira doon, sabi nila. Masama raw po ang ugali. Natawa naman si Lolo Agapito sa sinabi ko. Mga wala talagang magawa yung mga yan. Alam mo na, hindi naman talaga nawawala sa isang lugar ang mga chismosang makakati ang dila. Kwento ng kung ano-ano. Hindi naman nila alam ang totoo. Napailing pa po siya bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. Matagal na kong nakatira dito, kaya alam ko lahat. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga kumakalat na usap-usapan dyan. Ano po bang totoong kwento dyan, Lo? Alam niyo po kasi matagal na rin akong curious dyan.
dahil totoo pong may nararamdaman akong kakaiba sa tuwing napapadaan po ako dun sa lote. Noong isang araw nga po, sabi ng kapatid ko, nakakita raw po siya doon ng babaeng walang paa na nakalutang sa ere. Kaya ayun, hindi na po lumalabas ng bahay. Ayun ba? Hindi ko naman sinasabing wala talagang nagpapakita doon. Totoo namang meron, kaya lang mali yung mga ibang detalye sa mga kumakalat na kwento tungkol doon sa bakanting lote. Ang totoo kasi niyan, nagsimula lang naman yan dahil sa agawan ng lupa. Ay, totoo po. Doon pa lang, Sir Jupiter, talaga pong nakuha na ni Lolo Agapito ang interes ko. Invested na ako agad sa kwento niya, kaya umayos pa ako ng tayo paharap sa kanya. Sige nga po, Lo, kwento niyo sa akin ang history ng bahay na yan para naman masabi ko sa kapatid ko. Oh, sige ba? Halika't mo po tayo dito sa tapat para hindi ka mangalay sa pagtayo. Inakay pa ako ni Lolo papunta doon sa parang malalaking buhay na batong nakalagay sa gilid ng kalsada na nagsisilbi na ring bench ng mga tumatambay doon tuwing hapon. Doon kami naupo, tapos nagsimula na siyang magkwento. Ang sabi po ni Lolo Agapito, meron daw pong matandang nakatira noon sa bakanting loteng yon na kilala sa bansag sa kanya bilang Intong o Manong Intong. Ito raw pong matandang ito ang may-ari ng pinakamalaking lote sa lugar na yon nung hindi pa po ito ginagawang subdivision. Hanggang sa may mayamang negosyante ng araw po ang nagka-interes dun sa lugar kasi nagkaroon na raw ng highway sa malapit. So basically, alam ng negosyante na sa pagtagal ng panahon, magiging malaki po ang presyo ng lupa sa lugar na yon. Kaya naman sinimulan niyang bilhin isa-isa sa mga may-ari ng lupa ang kanilang property. Hanggang sa halos lahat na nga po ng taga doon ay naibenta na yung lupa nila maliban na lang daw po dito kay Manong Intong. Sobrang pagkukumbinsi raw po ang ginawa ng negosyante kay Manong Intong. Pero ito pong matanda ay talagang nagmamatigas pa rin at ayaw ibenta ang property niya. Siguro po napikon na raw itong sinegosyante kaya ang ginawa niya ay lumapit na siya dun sa mga malalayong kamag-anak nitong si Mang Intong at sila ang inofera niya ng malaking halaga. Wala na po kasing immediate family si Mang Intong since ulila na po ito at matagal na raw pong pumanaw ang asawa nito. Wala kayong pakialam sa lupang ito, hindi ito sa inyo. Malapit ka ng mamatay na matanda ka at kapag nangyari yun, hindi mo rin pakikinabangan ang lupang yan. Hindi mo yan may sasama sa hukay kaya sa amin din yan mapupunta. Hindi ko papayagang mangyari yun. Hanggang sa mamatay ako, hindi ko hayaang mapunta ito sa inyo dahil mahalang ang bitukan ninyo mga mukha kayong pera. Galit na galit daw ang mga kamag-anak ni Mang Intong nang kahit sila ay tinabla ng matanda. Kahit ano pong gawin niya ng pangungumbinsi rito ay hindi talaga siya pumapayag na ibenta ang kanyang lupa. Pero dahil mga ganid nga raw po yung mga kamag-anak ni Mang Intong at talagang malaki ang interes nila sa pag-aari ng matanda, hindi sila papayag hanggat hindi sila nagtatagumpay na agawin ito.
Halang pala ang bituka ha. Makikita mong matanda ka. Ipapatikim ko sa iyo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang ibilansad mo sa amin. Sisiguraduhin kong hindi ka na lang mapipilantod ngayon. Nang gabing yun, alam na raw ni Mang Intong na iba na ang balak ng mga kamag-anak niya. Alam niyang may laman ang pagbabantang yun, kaya kailangan niyang maging handa sa mga susunod na mangyayari, lalo pat hindi naman po kaila sa mga ito na may kapansanan si Mang Intong. Pilantod po kasi ang isa nitong paa na unti-unti na rin daw pong nabubulok ng mga panahong yon dahil sa sakit na diabetes. Tama nga po ang matanda dahil pagka-uwi ng mga kamag-anak niya, nagplano na kaagad sila kung paano nila maaagaw ang lupang pagmamay-ari ni Mang Intong. At isa lang ang naisip nilang solusyon sa kanilang problema. Kailangan nilang pabilisin ang pagkamatay ng matanda. Tutal naman daw ay doon na rin ang kahahantungan nito sa nalalapit ng panahon. Tulog na si Tanda, Badong. Tara, pasukin na natin yung bahay. Sigurado ka ba dito sa gagawin natin, Arturo? Huwag na lang kayo nating ituloy. Ano ka ba, Badong, kung kailan naman nandito na tayo sa kapadinagayang dibdib mo? Halika na nga. Ayon pa sa kwento ni Lolo Agapito, itinuloy daw po ng mga kamag-anak ni Mang Intong ang pagpasok sa bahay niya para isagawa na yung masamang balak nila sa matanda. Yun nga lang po, langit-ngit pa lang daw ng pintuan ng Mang Intong ay halos kilabutan na ang mga ito. Badong, ano ba yung humuhugong na tunog na yun? Parang maangil na halimaw ang tunog. Naririnig mo ba? Ingot, may halak lang si Tanda. Anong halimaw pinagsasasabi mo dyan? Ganon talaga ang tunog ng hininga kapag hinihika na. Madilim daw po ang loob ng bahay ni Mang Intong. Wala naman daw kasing kuryente pa sa lugar na yun noong araw at obviously po ay gabi umatake ang masasamang kamag-anak ng matanda para walang makakita sa kanila. Noong una raw po ay hindi pa nila pinapansin yung parang kakaibang pakiramdam na bigla na lang lumukob sa loob nila pagpasok pa lang nila dun sa bahay. Pero maya-maya talagang nagtayuan na ang balahibo ng dalawang ganid nang bigla na lang nilang makita ang isang anino ng tao doon sa may pintuan ng kwarto ni Mang Intong. Punye, Badong, nagising yata si Tanda dahil sa ingay mo. Hala, bakit ako? Saka paanong magigising dinig na dinig ko pa rin yung malalim na paghinga niya? Mukhang malalim din ang tulog ni Tanda. Kung ganun, sige nga, sabihin mo sa akin kung sino yung aninong yun. Yung nakatayo sa may pintuan. Nilingon naman daw po agad ni Badong yung pinto. Pagkatapos nakita nga niya yung figurang sinasabi ni Arturo. Hindi naman si Tanda niyan, pinsan eh. Hindi mo manakita yung buhok. Mahaba, pare. Tapos bakit walang paa? Bakit nakalutang? Nang mapansin nila yun ay doon na nanigas sa kinatatayuan nila ang dalawang gahaman. Pagkatapos daw po noon, nakarinig na sila ng parang boses na tumatawa na nag-e-echo sa paligid ng bahay. Hoy Tanda, wag mo kaming takutin ha, hindi kami natatakot sa'yo. Lumabas ka sa pinagtataguan mo, Tanda, demonyo ka no?
pero nagpatuloy lang sa pagtawa yung boses na nag-e-echo dun sa bahay. Dahil daw po doon nagpasya yung dalawa na pasukin na si Mang Intong sa kwarto nito. Sinipa ni Arturo yung pintuan pero pagpasok nila doon, nagulat sila kasi wala silang naabutang tao. Ang naroon lang ay yung pag-alagalang aninong nakalutang sa ere. Pagkatapos ay napakaraming mga aparato na parang mga gamit sa pangungulam. Meron daw pong librong kulay itim. Merong iba't ibang klase ng manikang may nakakatakot na hitsura, mga kandila, mga halamang gamot, garapon, mga langis at napakaraming matutulis na karayom na noon po ay nakakalat sa papag na hinihigaan ng matanda. Mula sa maliit hanggang sa pinakamalaking sukat ay meron daw po doon. Pero ang pinaka-nakakatakot pa doon ay nung bigla raw pong nakita ng dalawang ganid na gumalaw yung mga karayom na nakakalat dun sa papag. Tapos umangat ang mga ito sa ere nang nakatutok lahat sa kanila. Ano yan, Arturo? Bakit may mga ganyan dito sa kwarto ni Tanda? Bakit ba ako tinatanong mo Pareho lang naman tayong magkasamang dumating dito. May sa demonyo yata yung si Tandang Intong pinsan. Isang mangkukulam. Paano tayo tatakas dito? Sa tanong na yon ni Badong, bigla na lang daw pong lumakas lalo yung naririnig nilang halakhak na sinasabayan pa ng tunog ng isang malalim na paghinga na hindi nila alam kung saan ba nagmumula. Sinubukan daw pong tumakbo noon ng dalawa palabas ng kwarto pero napaatras lang sila pabalik sa silid. Nang bigla na lang bumungad sa harapan nila ang figura ng matandang si Mang Intong na nakangisi sa kanila habang nakatayo ito ng tuwid sa harapan ng dalawa. Intong, paano kang nakakatayo ng tuwid? Hindi ba pilantod ka? Isang malakas, nakaiinsulto at nakakatakot na halakhak daw po ang isinagot ni Mang Intong sa tanong ng kamag-anak na si Arturo. Parang baliw daw po si Mang Intong noon dahil sa sobrang tuwa nito habang pinanonood na manginig sa takot ang dalawang ganid niyang kamag-anak na noon po ay nagtangka sa buhay niya. Mga uto-uto, kahit kailan, hindi makakasakit ang katulad ko. Hindi ba't mga tsismoso naman kayo? Hindi ba ninyo nabalita ang may anting-anting ako at may alam ako sa pangungulam? Lalo raw pong nanlaki ang mata ng magpinsang Badong at Arturo. Takot na takot ang mga ito at halatayon sa butil-butil nilang pawis at sa nanginginig nilang mga tuhod. Humalakhak na naman si Mang Intong pagkatapos ay bigla siyang huminto. Sumenyas siya na parang may tinatawag, kaya nagtaka ang dalawa dahil silang tatlo lang naman ang mga tao roon. Pero halos mapaihi na raw ang mga ito nang makita nilang lumapit yung anino ng babaeng nakalutang kay Mang Intong. Tapos ay sinamahan itong humalakhak ang matanda. Takot na talaga noon ang dalawa at sa sobrang takot nila ay wala na silang ibang nagawa pa kundi ang magtatakbo palabas ng bahay ni Mang Intong.
Sumisigaw sila habang humihingi ng tulong pero wala namang makarinig sa kanila dahil malawak nga ang lupaing yun ng matanda. Hindi naman daw po hinabol ni Mang Intong yung dalawang ganid. Pinabayaan niyang umuwi sa mga bahay nila ang mga ito. Pero kung inaakala nilang tapos na ang kanilang kalbaryo, ay doon po pala sila nagkakamali. Ilang linggo makalipas daw po ang ginawang panloloob ni Badong at Arturo sa bahay ni Mang Intong. Halos magkasabay na nagkaroon ng karamdaman ang mga ito. Malubha. Sumusuka sila ng dugo. Kung ano-ano ang tumubo sa kanilang mga balat. Nagdidiliryo sila at nagkakaroon ng halusinasyon. Parehong-pareho daw po ang nangyayari sa kanila. Palala ng palala. Hanggang sa umabot na raw po sa puntong hindi na makakain pa ang mga ito dahil ang tingin daw nila sa mga pagkaing ibinibigay sa kanila ay mga uod, ipis at iba't iba pang nakakadiring insekto kahit na hindi naman talaga yon ang inihahain sa kanila. Dahil doon unti-unti silang nangayayat. Naging butot balat. Yung bituka nila unti-unti rin daw pong nabutas hanggang sa literal na namatay sa gutom ang dalawa. Simula raw po noon wala nang nagtangkapang kumalaban kay Mang Intong. Kahit nga raw po yung negosyanteng bumili ng mga lupang katabi ng property ni Mang Intong, hindi na rin po nagtangkapang kumbinsihin ng matanda nang mabalitaan niya yung nangyari. Yun nga raw po ang dahilan kaya hindi pa agad nagawa ang subdivision tinitirhan namin ngayon. Saka lang daw po ito nasimulan nung namatay na rin si Mang Intong pagkalipas ng ilan pang taon. Ay grabe naman po pala yung mga kamag-anak ni Mang Intong, Lolo. Sila naman pala ang gumawa ng dahilan para gantihan sila ng matanda. Tama ka dyan, Toy. Hindi ka masasaktan kung hindi ka mananakit. Yun lang naman sana ang kailangan nilang isipin. Pero masyado silang nagpadala sa pagiging gahaman nila eh. Lolo Agapito, bakit nga po pala ayaw ibenta ng Mang Intong yung property niya noon kung alam niyang may sakit na po pala siya at malapit na ring mamatay nung mga panahong yun? Tinapik pa ni Lolo Agapito ang balikat ko bago niya ako sinagot. Dahil dyan sa loting yan, dyan niya inilibing ang pinakamamahal niyang asawa na namatay dahil sa komplikasyon nito nang maputulan ito ng paa. Literal na napangangapo ako noon sa Jupiter. Ang sabi kasi ni Lolo Agapito sa akin, hindi raw po totoong diabetic si Mang Intong nung time na yon. Naging pilantod daw po siya nang subukan niyang ilipat sa kanya yung sakit ng asawa niya. Nagkaroon daw po kasi ito ng tinatawag na cancer sa buto. Isang bagay na hindi kayang gamutin ng kaalaman ni Mang Intong. Kaya umabot sa puntong naputulan na ito ng paa pero eventually ay binawian din ng buhay dahil po kumalat na yung cancer sa katawan nito. Wala raw pong kapera-pera noon si Mang Intong. Niwala man lang siyang pambili ng kabaong
kaya napilitan siyang doon na lamang ilibing sa sarili nilang lupa ang kanyang asawa. Pagkauwi ko sa bahay noon, Sir Jupiter, ikinuwento ko agad sa parents ko, pati na rin sa kapatid ko, yung nalaman ko. Pero nagtaka po ako sa naging reaksyon noon ni Papa. Sino ka mo ang nagkwento sa iyo niyan, Miko, anak? Si Lolo Agapito po, kastreet natin pa. Nagkatinginan pa sila ni Mama nang sumugot ako, Sir Jupiter. Anak, yung Mang Intong na sinasabi mo, alam mo ba kung anong totoo niyang pangalan? Hindi po, hindi naman po sinabi ni Lolo Agapito eh. Agapito. Yun ang totoong pangalan ni Mang Intong. Agapito Intong de la Cruz. Yun ang nakasulat sa titulo ng bakanting loting yun. Yun kasi sana ang bibilhin kong property, anak, nung naghahanap pa lang ako ng lilipatan natin dito. Kaya lang nalaman kong hindi pala ito binibenta. Kaya naghanap na lang ako ng iba. Kinilabutan po ako sa sinabi ni Papa, kahit na noong una ay hindi naman po ako sigurado kung si Mang Intong nga po yung nakausap kong matanda. Pero nung hindi ko na po ulit nakita pa yung matanda kahit kailan, nagkaroon na po ako ng ideyang siya nga ang nakausap ko. Kung nagtataka naman po kayo kung paano ko siya nakausap at sa dami ng taong nakatira dito sa amin ay ako lang ang kinausap niya, siguro po masasagot ko yan sa pamamagitan ng pag-amin sa inyo. Na dahil po sa aksidenteng naranasan ko noon sa gumuho naming bahay, nabuksan po ang aking third eye. Kinumpirma po yun mismo ng isang espiritistang kinonsulta namin ng papa ko noon. So yun, sobrang nag-enjoy po ako sa pagbabahagi sa inyo ng creepy experience kong ito, Sir Jupiter. It will really be a big pleasure to me kung sakali pong ma-narrate ninyo ito in the future. Kung sakali man, salamat na rin po in advance. Naway tangkilikin pa po ng marami ang inyong channel. More power po and God bless. Damo nga salamat, Miko, han imo pag-share ininga imo istorya. At ngayon, eto na po ulit ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Hazel Cole, Lilian Poblete, Jen Birangel, J.R. Sabico, Makina Winter, Benjumar Vasquez, Conrade Eve, Uka Rix, Angela May, at Mivida. Narito naman ang ilang magagandang comment mula kina Rhea Zarco at Corazon Dato. Sabi ni Rhea sa kwentong pinamagatang jeepney driver, wala pong ibang paraan, sender, kundi manampalataya ka sa Diyos. Kung mananampalataya ka sa Panginoon, talagang lahat ng pagsubok dadaan sa iyo. Kaya sender, huwag kang mawala ng pag-asa. Nasa Diyos lang ang pag-asa ng lahat. Lagi lang magpasalamat sa Kanya sa kahit anumang pagsubok na dumadaan sa buhay natin. Sabi naman ni Corazon, good day, Sir Jupiter. Lagi po akong nakikinig sa inyo. Hindi po kumpleto ang araw ko kung di ako nakakaparinig sa inyo. Sana marami pa kayong mabasang horror stories. Salamat, Corazon. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po, mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod,
Jupiter Torres. Nagpapasalamat.